Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Matthew 22 verse 39. Ibasa po. Mr. George. Praise the Lord. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ayan. So, ito yung ikalawang kautusan ng Diyos. Of course, yung una, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength, and with all thy soul. Yan na yung ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos, na wala tayong binigay na percentage, kahit paman 1% sa paggawa ng masama, para doon natin yan ilalaan, ibibigay sa kaaway ng Diyos. So, kinakailangan yung buhay natin wholehearted, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, ibigay natin sa Diyos. Subalit ang ikalawa, thou shalt love thy neighbor as thyself. Bakit ito ang pagkasulat, love thy neighbor as thyself? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad sa pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin yan, kung ano yung kalagayan ng ating kapwa, let's say naghihirap, let's say kung ano yung nakikita natin na parang kailangan natin tulungan. Bakit sinabi dyan, love thy neighbor as thyself? Ang gawin natin, ilagay natin ang ating sarili sa kanilang kalagayan. Praise the Lord. Kung ano kaya tayo ang nasa kanilang kalagayan. So, mafe-feel natin ang urgency, ang pangangailangan ng tulong na dapat nating igawad doon sa ating neighbor na nakita natin na nangangailangan. So, para magawa natin yan, ilagay natin ang ating sarili sa kanilang sapatos para madama natin ang kanilang sitwasyon. Praise the Lord. Dito may nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo kung ano raw ang inuutos ng Diyos sa tao. Anong sagot ni Lord Jesus Christ? Basahin natin. Luke 10:27 and 28. Praise the Lord. And he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, thou hast answered right, this do, and thou shalt live. Yan. Big sabihin yan, we may memorize the commandments of God correctly, perfectly, but what Jesus Christ did to us. Anong hinihingi ng Diyos sa atin? Dahil alam pala natin ang mga tuntunin, ang batas ng Diyos. Sabi niya, thou hast answered right, this do, and thou shalt live. Gawin niyo at kayo ay mabubuhay. So, kailangan natin itong gawin. No? Kailangan natin itong i-apply kung ano yung nakikita natin na kailangan natin tulungan out of our love. Ang mga tuntunin ng ating Panginoong Diyos ay inisa niya sa isang salita. How? Basa Romans 13:9 hanggang 10. Praise the Lord. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Yan. Love is the fulfilling of the law. Ang pag-ibig ang siyang pagtupad kahit paman ng kanyang mga batas. Napakaraming batas sa Old Testament. Napakaraming batas sa New Testament.
Pero yung lahat na yan, magagawa natin. And it is being described in one word, and that is love. Yun na nga yung sinabi ni Lord Jesus, if you love me, keep my commandments. Ano pa? He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. So, ang importante, itong ating paggawa. Itong ating pag-apply sa ating natutunan na mga commandments ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord! Katulad itong happy sharing natin. Hindi natin nagawa ang pagtulong sa Pangawaan Congregation kung hindi sa love natin lahat sa Panginoon at sa love natin sa ating kapwa. Kita niyo yung last Sunday na nag-service sila doon sa church na bagamat wala pang flooring yung dulo, bagamat wala pang wallings ang halos palibot. Dahil sinira na yung kanilang old church. Makita mo yung bakas sa mukha nila, yung ligaya nila na nagsasamba kahit tulda lang yung background ng pulpito para lang hindi makita yung likod ng mga open dyan. Para makapokus sila sa preacher, nagtulda lang sila. Tapos para hindi lang ma-expose yung preacher doon sa daan, tulda rin dito. Bahala, ma-expose mo na yung mga members. Pero makita mo yung bakas ng ngiti nila. Na nakita nyo sila halos naka-jacket kasi malamig yung lugar na yan. Malapit yan sa Mount Apo. Kaya pag yung Mount Apo dyan, yung nag-i-snore, anong nag-i-snore? Kung sa tao pa kapag natutulog, nag-hilik, feel nila yan dyan. Magtitremble kunti yung lupa. Pero hindi yan danger. Dahil malapit nga sila sa Mount Apo, so malamig. Ang saya-saya nila. Sabi ko, salamat naman kung hindi sa pag-ibig ng karamihan sa ating lahat na inudyok ng Diyos sa buhay natin until now. Wala sila sa ganong klaseng privilege. Praise the Lord! Ngayon, mag-i-schedule na naman kami sa Alubihid. If God will permit this coming Friday, kung kalooban ni Lord Jesus Christ, magpunta kami sa Alubihid, i-survey, magdala tayo ng civil engineer na si Bradsilio, ayusin ang plano, i-estimate kung ano ang immediate na allocated na material na ibigay sa kanila, saan aabutin. At sinabihan ko ng Alubihid congregation, ito ang naka-allocate sa inyo na budget. Pagkasyahin nyo ito na kahit wala pa kayong parsonage, anyway, may matitirahan pa naman kayo, importante yung simbahan, then God will provide everything. Masayang-masaya din sila. Praise the Lord! Then ang Las Piñas congregation, nakatanggap na rin ng ayuda galing sa Happy Sharing Project natin. Kung ano yung amount na kanilang sinubmit sa government, 100% na nabigay na sa kanila. Para magamit na nila yung lugar na yan, pag darausan nila ng samba. Kasi may mga kaluluwa na rin na naghihintay kung saan sila makagather formally. Formal na pag-gather, hindi sa mga bahay-bahay dyan na matatawag nating, of course, alam mo, kapag residential, sometimes you cannot avoid some distractions or disturbances. Iba talaga yung sanctuary. So, later, makikita na rin natin someday, they will be gathering sa lugar na yan, worshiping God together with the children of God. Hindi pa natin alam who will be the next candidate. Praise the Lord! Ito namang Zamboanga na napasingit. Kaso, yung allocation sa kanila hanggang doon na lang. Kaya gagawa na lang tayo ng alternative. Mapunuan yung kakulangan nila. Kung magkano lang yung mag-gather natin, yun ang ibigay natin bukas doon sa kanila. Sila na rin magpuno sa kulang. At least ginawa natin ang pag-ibig. Praise the Lord!
ang pag-ibig para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin Galatians 5:14. Praise the Lord. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Yes. Nabuo, no? Ay, nandyan na si Sister Leah pala. Okay, Sister Leah, maghanda ka na sa next reading. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ibig sabihin yan, ilagay nyo ang sarili ninyo sa kalagayan nila kung paano ka nag-aasam-asam na matulungan ng iyong kapwa para tayo ma-feel natin yung kanilang napi-feel tulungan. Napasubo kasi itong Zamboanga. Bakit? Nagkasira-sira na yung atip nila, sadya nilang binutas para makalusot yung poste na pagpatungan ng trusses. So, hanggang doon sa parsonage, tuluyan na nilang tinanggal kasi yung parsonage parang mahuhulog kapag umakyat ka na doon. By the grace of God. Kaya sabi ko, kawawa naman. At tag-ulan pa naman doon, sabi ko, sige lang, kung yan ang allocation ng government natin, huwag tayong magmormor, huwag tayong mag-complain, mabuti nga nabigyan kayo. Pero kung ano yung kakulangan ninyo, tayo maggumawa na ng initiative out of our love. Masulbad yan. Praise the Lord. Di ba yung inawit natin kanina, love found a way? Pag may pag-ibig, gagawa yan ng paraan. Kahit hindi appropriate for God to come down to the earth and to die and to suffer for us. But because of His love, it is unnecessary, it is a must that He should do it out of His love para sa atin. Praise the Lord. So, ganun naman lang yung sitwasyon nila. Hindi naman sana nararapat sila. Pero, dahil na lang sa kalagayan nila, wag na lang nating isipin, wag na lang tayo yung magsalita pa ng marami pa. Pakilusin na natin yung pag-ibig natin. Pagkatapos, matapos yan, at least, proceed na tayo doon kung ano ang next nating pagtuunan ng tulong. Praise the Lord. Karaos din tayo nito by the grace of God. At dito naman sa Davao Congregation, before October 3, pagsikapan natin na itong area na ito, mapinturahan natin ng maganda. Para at least presentable naman siya. Para mabuo na yung pagpintura by the grace of God. Then, ngayong Sunday, God's will, simulan na natin itayo yung ating Christmas decor. Lalot na itong manger, kailangan masimula na yan para mataas-taas pa ang panahon o araw, pagkakataon makita ng karamihan that we are celebrating the natal day of Jesus Christ here on earth. Praise the Lord. Okay. So, ibigin natin ang ating neighbor. Gawin natin. Basa. James 2:8. Praise the Lord. If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Yes. Kung gawin ninyo at i-fulfill ninyo ang royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Pag yan ay pinulfill natin, pag yan ay ginawa natin, ang royal law according to the scripture, ye do well. Maganda at tama ang iyong ginawa. Praise the Lord. Ngayon, ang malaking tanong, sino ang neighbor natin? Sino yung ilagay natin dito na siya yung neighbor natin na doon natin i-fulfill ang ating help out of love? Kasi pag ginawa natin yan, we do well. Basahin natin, may sagot yan dito. Sige. Sino ang neighbor natin? Luke 10:29 hanggang 37. Sige po. Praise the Lord. But he, willing to justify himself, said unto Jesus,
And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at that place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among thieves? And he said, He that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go and do thou likewise. Yan. Praise the Lord. Tatlo ito eh. Yung nahulog sa kamay ng mga thieves na tao, half dead. Almost dying na siya. Kinuha lahat ng ari-arian niya. Almost dead na siya, pero buhay pa. Nadaanan ng priest. Alam naman niya yung royal law of God. Alam naman niya yung commandments of God. Pass by lang siya. Hindi niya ginawa ang kanyang alam. Pagkatapos, Levites. Lalo na yung Levites. They have the similarity of the priest because they are the one who perform the ministering in the temple. Na hindi rin, malis din, hindi man lang ginawa yung kanyang natutunan. Yung Samaritan, nung nakita niya, siya yung gumawa. Kinuha niya, dinala niya doon sa clinic, sa bahay pagamutan, nagbigay siya ng pera doon. Sabi niya, kung kukulangin ito, babalik ako dito, pupunuan ko ang kulang. Makita mo yung yung kanyang act. Ang tanong ni Lord Jesus Christ, sino ang neighbor doon? Sagot, yung nagpakita ng mercy. Pag yung neighbor mo ay nangangailangan ng tulong, sino ang neighbor niya na tutulong? Praise the Lord. Yan. So kung meron kang neighbor na tutulungan, sino yung neighbor na magtulong? Ngayon, meron tayong neighbor na tutulungan, sino yung totoong neighbor na makatulong sa kanya? At ang totoong neighbor, sabi ni Lord Jesus, yung nagpapakita ng mercy. Kapag sinabing nagpakita ng mercy, who do the move sa sagot ng kanyang pangangailangan dahil nasa kalagayan siya ng alanganin, peligro. Kung di mo yan gagawin, he might die the sooner. So you must act timely. Praise the Lord. Kaya nag-announce na ako sa group chat natin, kung magkano lang yung malikom natin, bukas din magpadala na tayo doon. Huwag na nating hayaan pa the damage will become greater until such time that congregation, baka pasukan niya ng kaaway natin, baka magkalas yan. Kasi nasa alanganin sila na kalagayan. Let us rescue, let us help them in time of need. Praise the Lord! Kakailangan na talaga nila. Baka marami pang madamage. Hindi lang yung literal na bagay, baka madamage pa kasama yung kanilang spirituality. Kaya ako ang sinisingil nila, and I will take the responsibility. Praise the Lord! Siyempre, ama ako eh. Ama ako sa spiritual, I will take responsibility. That's why I ask, I move initiative. I ask everyone to give us what you have.
bukas magpadala na tayo doon. Praise the Lord. Oh, I will not hugas my kamay. I will take my responsibility. Kasi ako yung nag-i-encourage sa kanila na masolbad yan. Ako yung nag-i-encourage. Ngayon siningil nila ako. Sige, I will stand for that. I will not refuse. But, lahat tayo sinisingil ng Diyos para dyan. Praise the Lord. Who is our neighbor? Nang nangangailangan, nahulog sa naalanganin ang kanilang sitwasyon. And who will be their neighbor to show as true neighbor? Sino yung true neighbor na magtulong sa nangangailangan? Yun yung inutusan ni Jesus, love your neighbor as yourself. So tayo ang gagawa para sa kanila. Tutulungan natin sila. Huwag nang mag-isip kung ano pa. Kasi nasa ano na sila, urgency, yung kanilang kalagayan. Praise the Lord! Oo. Kaya, ganun po. Para ma-edify sila. Huwag nating patagalin ito. Na hanggang malupaypay sila, hanggang madismaya sila. Huwag. Ang purpose natin ito is how to edify our neighbor. Basahin natin yan. Romans 15 verse 2. Praise the Lord. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Yes. Para sa good edification. Actually, ang Sambuanga congregation, hindi man yan iba sa atin. They are part of us. Praise the Lord. We could say they are within the household of God. Kasama sila sa household of God. So kung naging lesson man ito sa ating paghahandle ng ating programa, so be it. Let's learn from that lesson. But we should not let them die as they need our love. Praise the Lord. At least kung meron man tayong lesson nakuha, but let none damage will be done na walang masacrifice. So, gawin natin ang alternative. Makabigay ka ng 200, malaking bagay na yan. Praise the Lord. Sa dami-dami pa naman natin, praise the Lord. Magkano yung ma-raise up natin, malaking bagay na yan. By the grace of God. You know, this is an opportunity for every one of us to give. You know, giving is an opportunity. Why? You are inviting God to bless you. You are provoking God not to anger, but to bless you. So, every challenge in life sa buhay natin, that is an opportunity for every one of us to do the commandments of God. Dahil sa paggawa natin dyan, we are like lending to God. Para tayo nagpautang sa Diyos. Obligado siya magbayad sa atin. Ganon yan. Kaya huwag tayong matakot gumawa sa inuutos ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Basahin natin. Galatians 6:10. Praise the Lord. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yes. Habang meron tayong oportunidad, gawin natin ang mabuti sa lahat ng mga tao, lalo't na sa mga nasa kasambahay natin, kasamahan natin, household of faith. Lalo't na yan sila na nangangailangan. By the grace of God, by the power of God. So, let us, as you have, pero huwag ka nang mangutang para lang maibigay, huwag ka nang kung ano, huwag. Kung ano lang yung nasa iyo. God knows. Praise the Lord. Ano lang yung nandyan sa kamay mo na kakayahan mong ibigay. Do it. Because that is the opportunity na binigay ng Diyos sa iyo to give, to help, to do, to show mercy. Do it. Bakit? Mamaya, hindi na tayo bibigyan ng opportunity ni Jesus. Kailan yan? Pag wala na tayo sa sanglibutang ito.
So habang buhay tayo, this is the opportunity na makagawa tayo ng mabuti. Makagawa tayo ng good works para sa ating kapwa. That's why ano sinabi ni Lord Jesus Christ? Basahin natin. John 9:4. Praise the Lord. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Yes. That day, that is the opportunity. That is the chance for everyone to perform. Because when night cometh, that is no more opportunity. Night means that is already non-working. Pag sinabing non-working, that is already dead. You can no longer have the opportunity to do or perform anything because you're already terminated here on earth. Pero habang buhay ka pa, habang maliwanag pa, binigyan tayo ng Diyos ng opportunity, just do it. Praise the Lord. Now, how do we do it? Paano natin gagawin yan? Ikaw, pag may isang bagay na bubuhatin mo, conforme yan sa bigat na bubuhatin mo. If you need someone to help you, you ask your neighbor to help you. But if you don't need someone to help you to lift it up, then huwag ka nang tumawag. Kaya mo na eh. Praise the Lord. Oh, bakit tayo nagtawag ng mga kasamahan na mag-ambag-ambag tayo para maalsa natin o mabuhat natin ang problema at maibigay natin sa kanila yung solusyon, makatulong. Sila rin, huwag mong sabihin huwag mong sabihin nag-effortless sila. Huwag tayong magsalita ng ganyan. Kung nandoon kayo sa actual, they will be spending food for the workers. Yung mga extras, hindi na nila yan pinilista. They have so much extras. Hindi nila yan sinabi sila sa atin. Huwag nating sabihin, effortless yan sila. Hindi. Lahat tayo nag-effort. Basta importante lang, yung love natin, yan yung makaunawa. Because we are putting our feet in their shoes. Praise the Lord. Nilalagay natin yung paa natin sa sapatos nila. Love your neighbor as you love yourself. Ganon. So, do it with your might. Gawin natin sa lakas na binigay ni Jesus sa atin. Basa, Ecclesiastes 9 verse 10. Praise the Lord. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. So meaning to say, habang wala pa tayo dyan sa grave, we have the opportunity to perform good works. We have the opportunity to perform as a good neighbor to our neighbors. Praise the Lord. That someday we will be hearing from our Master, well done, because you have done this unto me. Then sabihin mo, Lord, when I have done it to you, when you have done that to the least of your neighbor, to the least of your member, you have done it unto me. Ayun pala, lahat pala yan, papunta pala yan sa Panginoon. Because God put His own self to us. Nilagay niya ang kanyang sarili dito sa atin. Pag ginawa natin yan sa ating kapwa, siya na rin yung ating ginawan ng kabutihan. Kaya, as God gave us the strength and might to perform good works, do it. Praise the Lord. Gawin natin ng buong puso. Kaya, siguro natanggap niyo sa group chat, nagpadala din ako sa Davao para kung magsimba man kayo ngayon, if you have the opportunity to have something to be given for this purpose, at least you can give it tonight to our treasurer, or else, kung naiwanan nyo sa bahay, pwede nyo nang ipahabol. Dali man lang ngayon, meron tayong GCash, meron tayong online transaction, bank to bank. Meron naman tayong bangko. Dali lang yan. Pagpasok niyan lahat, praise the Lord. Padala natin. Hindi naman tayo magpunta sa bangko, mag-withdraw and deposit to their account. Meron naman tayong online banking system. Pasa ka agad doon sa kanila. Withdraw nila, bili ka agad sila ng pangangailangan nila. Praise the Lord! So, let us have
the readiness to distribute, to communicate. Maghanda tayo. Alam mo ang sinabi ng Diyos, do it and you will live. Hindi tayo mamatay. Hindi tayo mawalan sa ating paggawa nito. Hindi naman lahat kayamanan natin ang ibibigay natin sa kanila. It is a matter of what? Portion. It is a matter of what? Excess of the blessings which we got from the Lord Jesus Christ. Yun. Praise the Lord. Last verse. 1 Timothy 6:17 hanggang 18. Praise the Lord. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Yes. Ready to distribute, willing to communicate. Naalala niyo yung na-aksidente si Pastor Manny? Kasama niya si Pastora Gina. Di ba? Pagbigay natin ng information sa group chat, we were able to send both of them, Pastora Mian, which is enough to their need sa oras na yan. Until they were healed by the grace of God. Praise the Lord! So, ganun din ngayon sa sitwasyon ng ating kapatiran sa Zamboanga congregation. Then, let the government handle for the problem in, ayusin nyo yan, yung problema sa sugod. Kung hindi pa natin sila, wala pa tayong enough budget makabili ng lupa, ayusin na lang yung atip nila doon. You communicate direct to them and solve their immediate urgent need. Magkano lang yan? Para naman di sila magmukhang, imagine, they were not able to sleep in the side. Nakapunta ako doon eh. Sa sanctuary, merong atip dyan na kwarto. Hindi na nila magamit dahil nga may niyog dyan na sulbarin yan. Para hindi na sila matulog doon sa simbahan. Kawawa naman ang sanctuary. Pag devotional, siyempre, para kang refugee na kailangan mong anuhin yung banig mo, unan mo, kumot mo, ilipat mo doon. Oo. Mabuti sana kung paglipat, pagtapos ng simba, makares ka balik, ay hindi na nagagamit yung area. So, yun muna ang immediate need na kailangan natin. The most or the least na brethren na kailangan, yun ang titingnan natin. Praise the Lord. And let's pray for the Happy Sharing Project to continue to be blessed by our Lord Jesus Christ so that tuloy-tuloy yung natin, projects sa mga churches natin na nangangailangan talaga by the grace of God. Kaya importante talaga yung survey. Padala nyo na yung survey. Anong survey? Parang wala mang Hindi siguro sila marunong mag-fill up sa electronic system. Kailangan, maganda niyan, mag-assign tayo ng mga kapatiran natin, mag-print sila doon ng ipapadala natin na form, mag-fill up. Yung kasi nasanayan ng karamihan eh. Hindi pa kasi lahat nagkaroon ng technology na i-open nila doon sa email yung form, then i-fill up nila by computer. Hindi lahat merong ganong opportunity. That's why the survey is being hampered. So, kailangan natin gawa ng paraan para sa ganon. Ma-fill up yan, meron na tayong basihan sa natin. Priorities. Praise the Lord. Para wala nang singit-singit dyan, wala nang masingit-singit. Hindi na yan maulit by the grace of God. Pero yun lang, let us make initiative for that nabitin na project dahil nasa alanganin yung kalagayan, tayo na ang gagawa. Magkakaisa tayo lahat. Sa kaunting tulong natin, mabigyan ng lunas ang ating mga kapatiran. Praise the Lord. So, to God be the glory. I-pray natin patuloy ang mga gawain ay pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Then, i-pray ninyo ang aming schedule sa Lubihid. God's will ngayong Friday.
i-pray ninyo ang matiwasay na aming biyahe, kasi malayo-layo konti. Then anyway, yung aking paa, at least magaan na siya. At my first time of travel na malayo since ako na nagkaganito, ang Marbel Congregation. So nasulbad yung problema doon. Ang saya-saya nila doon. Praise the Lord! Ang sarap pala na pag na-overcome yung pagsubok na nagkaisa tayo sa pagtulong-tulong dahil sa pag-ibig. What is their joy, also our joy. Yung sorrowful pa sila, dahil hindi sila nagkaroon, inatake sila ng ng tinatawag yung misunderstanding, miscommunication, lahat-lahat na hinalo-halo na ni Satanas, pag-aawayan, lahat-lahat. Pride of life, lahat-lahat. Pero nung nabigyan sila ng Word of God, sabi sa Word of God, mag-focus tayo sa kaligtasan. Huwag tayo mag-focus sa mga pagsubok. Focus tayo sa kaligtasan. Kailangan maging blameless tayong lahat. Alam mo, pag mag-focus tayo sa kaligtasan, ayaw mong magdungis. Ayaw mong maghakbang ng mga bagay-bagay na ayon sa laman. Pag lumakad ka sa Espiritu, may peace. Pag lumakad ka sa Espiritu, may long suffering. Pag ma-apply natin yung 9 fruit of the Spirit, matiwasay. Nagkaroon bigla ng tranquility. Nagkaroon kagad ng harmony. Maganda na kagad yung plano. Tingnan mo yan. See? The Lord is rescuing our brethren. Nagre-rescue si Jesus Christ sa ating mga kapatiran. Praise the Lord! Let's pray for that. For the entire work of the ministry, lahat tayo ay matulungan. So, idalangin natin ang aming biyahe sa aming schedule doon. Then, i-pray ninyo yung Sambuanga. Let's continue to pray, Pangawaan, no? Na patuloy buhos ni Lord Jesus ang blessing sa kanila, locally. Then, Las Piñas, magki-clearing na sila bukas para i-apply na nila yung renovation doon sa sanctuary nila. So, let's pray for God's mercy. Tayuan natin para tayo mabuhay. Do, and thou shalt live. Gawin natin ang pag-ibig sa ating neighbor. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil yan yung pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. So be strong in the Lord and in the power of His might. Whatever challenges na ating hinaharap sa sanglibutang ito, when we are weak, we become strong. Dahil kikilos yung tulong ng ating Panginoong Hesukristo. That will be a blessing in this, guys. Praise the Lord! Maging ang mangyari niyan, all things work together for good, not for bad. Kailangan yung snare ni Satanas na ginagawa niya sa bawat buhay natin, bawat kongregasyon natin, hindi yan mapakinabangan laban sa kanyang mga anak. Yung mensahe kaninang umaga sa ating devotional, the snare that is being laid is in vain to every bird. Yun ang ating tayuan, yun ang ating i-pray lagi kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord! Then i-pray natin ang Afghanistan. Kasi ang Afghanistan ngayon, bakit i-pray natin yan? Hindi mo yan Pilipino. No, we are commanded by God to pray all men. Lahat ng tao, wala tayong pipiliin. Because Afghanistan ngayon is in tumult. Afghanistan today is in trouble dahil umalis yung kanilang president. Di na siguro niya nakayanan harapin ang insurgency laban sa mga rebelde doon. Then the rebels took over the government. At ang mga tao doon, nakita nyo, nagsialisan. Yung eroplano na nagkuha doon ng 600 plus na nakasakay doon sa loob. May nahulog doon, isa, namatay. Bakit? Habang tumatakbo na sa runway to take off, sa sobrang raming hindi nakapasok doon, yung iba sumakay sa pakpak, ang iba sumakay doon sa yung wheel box ng gulong. Siguro nung napansin nila na tuloy-tuloy na yung lipad, nagsitalunan, may isa doon nakasakay na lumilipad na ng malayo. Doon na siya nahulog habang mataas na kasi grabe yung wind na
patama yan sa katawan mo dahil nasa labas ka nga ng eroplano. Nakita talaga sa kamera, nahulog siya. Patay. Bakit? Sa sobrang frustration nila sa kanilang bansa. Who will be that will protect them? Who will be that will do the service for the citizen of that country? Wala na. Wala na. Kaya, i-pray natin itong lahat. Tapos yung US government forces, gi-withdraw na nila doon. Wala na silang kausap na government. Alis na sila. So, ganon. Bakit? Nung binasa ko yung Taliban, ito pala ay similar sa mga Al-Qaeda. Similar sa ISIS. Yung kanilang ideology as an Islam, gusto nila i-implement sa lahat. Talot na dyan, susunod. Kaso, ang problema, engage sila sa mga druga. Engage sila sa mga immoralities. Tapos, i-uphold nila yung kanilang faith. Nahaluan ba? Kaya, hindi nagkaroon ng peaceful process ang kanilang gusto. Kaya, nagsilayasan yung maraming citizen doon. Let's pray for this. Praise the Lord. No? I-pray natin. Kasi kung ilagay din natin yung sarili natin doon, hindi rin basta-basta. Love your neighbor as thyself. So let's pray for all nations na ang Diyos ang makilala ng lahat, yung totoong Panginoon, para ang lahat ay matutong umibig sa kapwa. Alam mo, nakausap ko yung military na opisyalis ng Marawi, yung husband ni ating kapatid sa Cotabato, Sister Warbel. Anong sabi niya sa akin? Ano rin yan siya? Islam family din yan siya. Kinuwento niya sa akin, yung gawa ng mga ISIS doon sa Marawi. Sabi niya, grabe yung ginawa nila. Inhuman ang ginawa nila. Pugutan ka ng lieg, nakaluhod ka na, nagbeg ka na for mercy, birahan ka pa rin. They went into drugs, cartel, kaya sobrang dami nilang pera. They went prostitutions, lahat. Kung ano yung ginagawa dyan sa labas ng mga ISIS, kung pakinggan mo yung mga recruits nila at saka yung mga biktima nila, drugs, prostitutions. Saan ngayon ang holiness dyan? Saan ngayon ang righteousness ng Diyos na kanilang sinasamba at kinikilala? Kaya, hindi basta-basta. Kaya we need the true God and the real teaching of the living God to have peace para magkaroon ng kapayapaan ang mundo. Kaya, ultimo mga Christians nag-aawayan. Sinisira talaga ng masamang espiritu. Any kind of religion that would be faithful to the teaching of that true God, sisirain niya ng masamang espiritu. Kaya, therefore, let's pray that His truth and His gospel shall be proclaimed para may mga maliligtas pa na makakarinig ng kanyang gospel. Praise the Lord. So, pasalamat ako kay Lord Jesus kahit sa ating live stream. Meron naman kaninang umaga sa akin nag-chat, Pastor Chit, please accept me. I am one of your followers on your YouTube channel. Sabi ko, oh, praise the Lord. Mabuti po. Who did recommend it to you? Sinabi niya ganito. Taga saan po pala kayo? I am here in USA. Actually, taga Pilipinas ako. Nagbakasyon lang po ako dito sa aking anak. Naabutan ako ng, naabutan siya ng pandemic. 2 years na siya doon sa Amerika. Pending lahat. Sabi niya, ang dami ko nang natutunan sa pagpakinig ko sa Word of God. Praise the Lord. Word of God kay Pastor Tam. Word of God kay Pastor Manny. Lahat ng mga pastors natin nag-online, basta ma-open nila yan. May matutunan talaga sila by the grace of God. Praise the Lord.
So, ganon. Let's pray for the work of the ministry, that all the servants of God will never stop proclaiming the gospel of God. At least some will be blessed, will be saved. Pray natin yan. Kaya, nung nagplano na ang Marvel Congregation, magpalaki ng simbahan, sinunggaban kaagad ng masamang espiritu. Galit si Satanas. If we have the plan for the accommodation of the souls of the people sa simbahan natin, bakit mababawasan yung membro ni Satanas? Ngayon, galit man si Satanas, let's fight for it. Let us come to the Lord Jesus Christ, which is stronger than them, and let us defeat and overcome them, and let us have the so-called unity in Christ Jesus para lalo pa tayo magwagi sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord! Hindi nyo ba alam, ang saya-saya ng puso ko. Every time we got Sunday services, and as I behold to all direction of our sanctuary, at least filled ng mga souls of men, sabi ko, Lord, salamat po. Dahil nagbigay kayo ng pagkakataon for us to have more space para sa mga anak ng Diyos. Kaya, saya si Jesus Christ. So, at least, salamat sa inyong mga prayers sa aming lakad sa Marvel Congregation. Marvel Congregation is being spared from destruction of the enemy, and they are now strengthening themselves in the name of Jesus Christ to have a new location. Kasi yung palang Marvel na yan, hindi yan ma-applyan ng titulo. That is excess road owned by the government. So if we got renovation or development of that place, the moment the government will use it for the expansion of the road, wala kang magagawa. Because that is already well known by us na hindi yan pwedeng tituluhan. Mabuti kung blind ka, mabuti unaware ka. Alam mo na sasadyain mo pang palakihin yung development dyan. Para kang nag-aksaya, nagtapo ng pera. So the congregation of Marvel agreed together to buy lot in Matalang sa sentro. Praise the Lord! So i-pray natin sila. God will provide their needs. In-explain ko na sa kanila, ang government natin limited. Huwag kayong mag-expect. So by among yourselves, mag-pray tayo, makagather kayo ng blessing at makapatayo kayo ng simbahan dito. Kung hanggang saan makarating yung happy sharing natin, ikot-ikutin ang buong Pilipinas, kung makarating na yan sa inyo, that's the time. You have to wait. Praise the Lord! In-explain ko na sa kanila. Yes, they understood. Naintindihan po nila. So, let us pray tonight for this implementation. Love your neighbor as yourself. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.